Magandang oras, mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung balita kahapon na nag-viral kung saan ang MRT, itong train na MRT ay, naku grabe, talagang masusuka ka. Masusuka ka dahil napakaraming surot. Surot makikita mo sa mga sa mga kunting mga giwang, mga espasyo ng MRT, sa mga handlebar ay naroon yung mga napakaliit na mga surot at merong bilog-bilog na mga surot na ay nako grabe, masusuka ka talaga. Nangangagat dito kapag gumaganon ka sa mga sa mga stainless na handrail, ay naroon pala sa joints yung tubo pala sa loob noon, doon nakatira yung mga surot at ang dami-dami na. Grabe, kaya ito ang GMA Integrated News. Atin na pakinggan ang ipis ng MRT. Pahirapan na nga pag nagko-commute. Paano pa kung may makasabay kang mga Alien. ipis? Ay, ganyan ang naging karanasan ng isang pasahero ng MRT3 na nakagat pa raw habang nakapatong ang kanyang braso sa bakal na hawakan sa loob ng bagon. Ang paliwanag ng pamunuan ng tren sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Mel. Alam mo, hindi pa malinaw sa ngayon kung paano ba talaga nagkaroon ng ipis sa loob ng tren. Ang sinasabi naman kasi ng pamunuan ng MRT3, regular naman yung ginagawang paglilinis sa mga bagon. Ang malinaw lang sa ngayon, Mel, nakunan po ng picture yung mga ipis sa loob ng bagon. Yun nga, napaka ng picture na yun, grabe. Dikit-dikit talaga yung mga maliliit na ipis. Ngayon, ang sagot ko dyan kung bakit nagkaroon ng ipis at hindi napuksa ng germicide ng itong maintenance ng train, dahil yung mga tubo pala doon, di ba? Yun pala ang pugad ng mga surot na yan. Yung loob ng tubo, of course, kapag nag-spray ng insecticide, ay doon sila nagtatago at hindi sila nauubos. At kapag may pasahero, andin nakaano sa giwang, di ba, yung braso, yun, sinisip-sip, kinakagat. At hindi alam ng pasahero na may surot kasi stainless Tubo yun na stainless at ang liliit lang ng giwang. Nandun pala yung mga napakarami, libo-libong surot. Ito, panoorin natin. Narito po, panoorin ninyo. Ayan Kinilabutan sa litratong ito ang mga pasahero Grabe. ng MRT3. Ang kumpol ng mga Kumpul-kumpul. insektong yan, mga Grabe yun. ipis pala. Ang picture, nakuhanan ng isang pasahero sa loob ng Grabe, women's balikan nga section natin ng yun. tren. Tumayo ang balahibo ko. Ayan akala natin bigas kulay bigas Palay pala, palay. Kulay palay, parang dilaw yung pala. Lahat yan mga surot yan, ipis, surot. Ayan maliit lang yan na giwang ng tubo, yung joint. Nandyan pala. Grabe. Talagang Ay siyempre, sino bang uwi ka ng bahay mo tapos meron ka ng pasahero sa damit mo ng mga ganyan dahil sa MRT. Grabe naman yan. Kaya ay nako, dapat gamitan ng ibang klaseng insecticide yan. Injeksyonan yung mga yung mga joint kasi nandiyan pala yung mga maliliit na surot At yung malalaki ay nandun na sa loob ng tubo. Ito, balik tayo sa balita. Ipis pala. Ang picture, nakuhanan ng isang pasahero sa loob ng women's section ng tren matapos daw siyang kagatin habang nakapatong ang braso sa bakal na hawakan sa loob ng bagon. Nanindig po yung balahibo ko ilang beses po. Naramdaman ko na may kumagat sa akin. Meron po akong nakitang maliit na kagat. Banda siya sa dito ko. Dito. Pero mas nangilabot daw si Joy nang may lumabas pa raw sa puwang na mas malaking ipis. After ko mapicturean, meron po akong Malaki. nakitang lumabas na mas mataba siya ng konti, na kulay brown, tas parang bilog siya. Sana po linisin nila po yung yung MRT kasi marami pong nagko-commute araw-araw tapos hindi nila alam na yan meron kasi palang nasa ganun. giwang, hindi yan ipis.
Ang mga surot ang magaling sa ganyan na magtago sa mga yung maliliit lang na mga espasyo ng mga joints ng tubo. Hindi yan kaya gawin ng ipis kasi ang ipis lumalaki yan tumataba. Ang mga surot ay maninipis talaga yan. At sanay ang surot sa ganyan, surutan, kaya nga surot Magaling sa mga ganyan. Kaya hindi yan ipis, surot yan. At ang surot ay talagang peste yan. Kapag nadala mo yan sa bahay niyo, lagot ka na, ang bahay niyo ay dadami ang surot. Kaya saan kaya galing yan, no? Bakit nagkaroon ng ganyan sa MRT? Yung MRT palaging sarado. Siguro merong talagang nagsadya na magdala niyan para makagat yung mga pasahero. Di ba? Kasi kung pag surot lang, maraming ganyan sa mga sinihan. Surot. Kasi madilim Ang gusto ng surot, madilim na lugar. Ang MRT, maliwanag Kaya talagang hindi mo isipin na may surot sa mga tubo na stainless ng MRT ang kintab-kintab Ang kintab, ang linis tingnan ng mga handle Yung pala, sa mga joints noon na microscopic, maliliit lang na giwang, ay nandun pala yung libo-libo o parang parang larva, di ba? Ang dadami. Okay, balik tayo sa dito sa mismong nakakuha ng picture at nag-viral. And baka mauwi nila sa bahay po nila. Ayun. And baka mauwi nila sa bahay po nila. Ipinarating ng GMA Integrated News kay Transportation Secretary Giovanni Lopez ang karanasan ni Joy. Nakakahiyaan niya ito. Kaya agad niyang ipinag-utos sa General Manager ng MRT3 na mag-imbestiga at gumawa ng aksyon. Agad namang nahanap ang inirereklamong train set at isinailalim sa disinfection. Sa isang pahayag, sabi ng pamunuan ng MRT3, pinagpapaliwanag na nila ang Sumitomo, ang maintenance provider ng MRT3 system. Regular naman nila ang paglilinis at inspeksyon sa mga tren bilang bahagi ng maintenance program ng Sumitomo Corporation. Kanina, pinapasok ang GMA Integrated News sa MRT3 Depot at eksklusibong ipinakita ng Sumitomo kung paano nila nililinis ang mga tren. Ganito po pinapaliguan yung mga tren ng MRT3. Ang tawag po dito automatic train washing. Meron po diyang ibubugang tubig na may kasamang sabon tapos dadaan sa may brush. At ginagawa daw nila ito araw-araw pagbalik ng tren ng MRT3 dito sa MRT Depot. Parang karwas, di ba? Pero sa labas lang yun Sa labas malinis pero ang loob hindi na-isprihan. Kaya nandun sa loob tumakbo yung mga surot. At alam naman natin na ang surot ay napakawais na insekto niyan. Nagtatago yan Magaling sa pagtatago ang surot. Kaya nga surot sila. Doon sila namumuhay sa mga tubo sa loob mismo ng tubo. At umahanap lang sila ng medyo maluwang na mga joints na pwede silang makadaan. At kapag nakita nila na may mga insecticide na, di ba, nagtatago na naman yung mga surot na yan, babalik sa kanilang mga lungga. At lalabas sila kapag mayroong mga itong kanilang mga mabiktima na mga, na mga pasahero na unsuspecting, hindi nagsuspetsa. At nilalagay yung mga braso sa kanyang mga handrail na stainless. Akala kasi natin stainless, walang insekto, walang surot. Naku, meron pala. At napakaliliit. Grabe. Paki-comment, mga kababayan, anong masasabi nyo? Ingat lang kayo sa MRT At kapag mayroong mga stainless na handrail, ay huwag nyo ilagay yung braso nyo. Baka makagat kayo o baka madala nyo sa bahay nyo ang mga surot na yan. Okay, paki-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nakadalaw o nakabukas ng aking channel, sa mga bisita, ay huwag kaligtaan mag-subscribe para naman maabot ng 100 subscribers ang channel na ito. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam.